Dear Miss Kay, ako si Sarah, 21 years old sa kasalukuyan. Marami siguro ang huhusga sa akin kapag nalaman ang ikukwento ko ngayon. Pero ito po ang totoo. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong mahiya o dapat ko bang isumpa ang sarili ko. Basta ang alam ko, dito nagsimula ang lahat. At sana'y sa kwento kong ito ay mabigyan niyo ako ng sapat na payo. Katulong lamang noon si Mama sa isang malaking bahay. Naging ninong at ninang ko pa nga ang amo niya dahil mababait ang mga ito. Pero dahil hirap siya sa buhay at wala rin kaming matitirahan, binigay niya ako sa mag-asawa para ampunin. Hindi naman legal na inampon dahil apelyido pa rin ng magulang ko ang gamit ko. Kumbaga ay kinupkup lamang nila ako dahil wala naman silang anak na mag-asawa. Binihisan, pinag-aral at pinakain. Si Ninang Olivia at Ninong Cesar ang tumanggap sa akin. 10 taon ako nang dalhin ako sa kanila ni nanay. Hindi nila ako tinuring na iba. Pinalaki nila ako na parang anak. Sa bahay nila ako natuto ng disiplina, ng mga tamang asal, at doon ko rin naramdaman ang klase ng pagmamahal at karangyaan na ni minsan ay hindi ko naranasan sa pamilya ko. Pinag-aral nila ako. At ngayon nga ay magtatapos na ako. Pero syempre, mula sa puso ko, alam kong hindi nila ako tunay na anak. Hindi nila ako kadugo. At doon, hindi ko napigilan ang sarili ko na magkagusto kay Cesar, ang asawa ni Ninang Olivia. Sweet kasi ang matanda. Lagi akong binibiro. Ngayon Miss Kay na 21 na ako. Si Ninang Olivia ay 40 na. Masipag na negosyante. Lagi siyang abala sa kanyang maliit na buy and sell business. Si Cesar naman, 41 years old, seryosong tao. Seryoso pero mabait. Sweet. Hindi siya mahilig magalit. At sa tuwing nga may problema ako, siya ang unang nagpapayo. Kung tutuusin parang tatay ko na talaga siya. Pero sa totoo lang Miss Kay, hindi ko rin alam kung kailan nagsimulang mag-iba ang tingin ko sa kanya. Madalas akong kasama ni Ninong Cesar sa bahay. Palibhas ay busy si Ninang. Madalas kaming magkwentuhan at magbiruan. Wala naman siyang pinapakitang iba. Pero ako, nakaramdam ng kakaiba. Yung simpleng hawak niya sa buko parang may kuryente. Bigla akong nahiya at umiiwas ng tingin sa tuwing mapapatingin siya sa akin. Madalas gabihin sa negosyo si Ninang. Kaya kami ng asawa niya lagi ang naiiwan sa bahay. Doon nagsimula ang kakaibang nararamdaman ko, Miss Kay. Sarah, anong plano mo pagkatapos itong course mo? Tanong minsan ni Cesar. Siguro po magtatrabaho na ako nung, pero ayoko pang mag-asawa. Sagot ko sabay tawa. Bakit naman? Maganda ka, mabait. Siguradong maraming magkakagusto sa'yo. Wala ka pa bang boyfriend hanggang ngayon, iha? Wala ho. Ayaw pa ho ni Ninang eh. Tsaka na lang daw po kapag nakapagtapos na ako. Tama naman ang ninang mo. Napatingin ako sa kanya. Sa edad niya ay halata na ang ilang puting buhok. Pero para sa akin, mas lalong naging kaakit-akit yun. Parang mas lalaki. Mas matatag. At hindi ko alam kung bakit ako kinikilig sa bawat papuri niya. Naalala ko pa isang hapon, ako lang ang naiwan sa bahay. Naligo ako at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng banyo. Nakatawan lang.
Pagbukas ko ng pintuan, hindi ko na malayang naroon pala si Ninong Cesar sa may kusina. Bigla tong natigilan sa pag-inom ng tubig. Napahinto rin ako noon at ramdam kong namula ang pisngi ko. Nong, pasensya na ho, hindi ko alam na nandyan na kayo. Napatitig siya sa akin. Pero umiwas din siya ng tingin. Pero bago ako lumakad palayo, nakita ko pa ang mabilis na paghinga niya. Doon ko naisip, hindi lang yata ako ang nakakaramdam ng kakaiba. Simula noon, Miss Kay, mas naging sensitibo ako. Kapag kumakain kami, ramdam ko ang mga pasimpleng tingin ni Ninong Cesar. Kapag dumadaan ako sa harapan niya, nararamdaman kong sinusundan niya ako ng tingin. At ako, aminin ko man o hindi, nasasanay ako sa mga tingin niya. Hinahanap-hanap ko yun. Minsan nga nahuhuli ko ang sarili kong umaasang may iwan kaming dalawa sa bahay. Opo, Miss Kay. Alam ko kung mali ang nararamdaman ko, pero hindi ko mapigilan. Laging may bumabalik na tanong sa isip ko. Mali ba talaga? Ampon lang ako. Tinuring nila akong anak. Paano kung malaman ni Ninang? Anong mangyayari? Anong sasabihin niya? Nakakatakot. Pero sa tuwing nandyan si Cesar, mas nangingibabaw ang kakaibang nararamdaman ko sa dibdib kaysa sa takot. Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng to. Basta ang alam ko, may nararamdaman ako. At sa mga titig, ngiti ni Cesar, alam kong hindi lang ako ang nakakaramdam ng kakaiba. Mula nang mangyari ang insidenteng iyon, na nakatawel lamang ako, nag-iba yung tinginan namin. Tila may kahulugan lahat. Kapag kasama namin kumakain si Ninang Olivia, normal naman si Cesar. Tahimik, seryoso siya, pero kapag kaming dalawa lang, nagiging malambing siya. Super sweet niya sa akin. Siya nga pala, Iha, gusto mo bang ipag-drive kita papuntang eskwela bukas? Tanong niya minsan. Ngumiti ako. Hindi na po, kaya ko naman pong mag-jeep. Hindi na, ipagdadrive na kita. Total dun din naman ang daan ko. Sige po, sabi ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kinikilig ako sa simpleng alok na yon. Para bang gusto niyang laging nandyan na siya para sa akin. O sadyang nagiging assuming lang ako. Isang hapon noon, nakaupo ako sa may sala at nagbabasa ng notes ko. Dumating si Ninong Cesar mula sa labas, pawisan at amoy araw. Sarah, tubig naman sabi niya. Kinuhaan ko agad ng malamig na tubig at inabot ko yun sa kanya. Nang magtagpo ang kamay namin, nagtagal ng ilang segundo ang pagkakadikit. Pareho kaming napatingin sa isa't isa. Salamat, Iha. Mahina pa niyang sabi. Ngumiti lamang ako. Pero mabilis kong inalis ang kamay ko. Kinabahan ako. Hindi ko nga alam kung bakit. Pero nung gabing yon, Miss Kay, hindi po ako nakatulog ng maayos. Alam kong mali. Kaya naman sinusubukan kong umiwas. Kapag nandyan na siya sa sala, sa kwarto na lamang ako tumatambay. Kapag nag-aalok siya na iyahatid niya ako ulit, tinatanggihan ko na. Ginawa kong umiwas o ginawa ko lahat para makaiwas, Miss Kay. Pero hindi rin nagtagal. Hindi na ako nakaiwas. Hanggang sa dumating po ang isang gabing hindi ko makalimutan. Umuulan ng malakas at nasa labas pa si Ninang Olivia. Abala pa ito at hindi pa nakauwi. Ako at si Cesar lang ang naiwan. Nasa sala ako noon. Nakabukas ang TV pero hindi naman ako nanunood. Ang malakas na buhos ng ulan ang nangingibabaw sa paligid. Sarah, tawag ni Cesar. Po, sagot ko.
Kumain ka na ba, iha? Hindi pa ho sabi ko. Halika na, sabay na tayo. Hindi pa makakauwi ang ninang mo, baka gabihin na raw. Mauna na tayong dalawang kumain. Anya. Sige ho. Habang kumakain kami, hindi ko na napigilan ang sarili kong magtanong sa kanya. Nong? Bakit iha? Napakagat pa ako ng labi. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin sa inyo pero nahihirapan na akong itago pag-amin ko. Nanlalamig ang mga kamay ko at kinakabahan. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Ano yun iha, may problema ka ba? Mahal ko kayo, pero hindi bilang ama. Sa bawat araw na lumilipas, nahuhulog ako at natatakot ako sa nararamdaman ko. Confess ko, parang huminto ang mundo ko noon. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong pag-amin. Maya-maya, dahan-dahan akong lumapit. Hindi niya ako hinawakan, pero ramdam ko ang init ng katawan niya. Kung ayaw niyo ho, sabihin niyo lang. Pero hindi siya nagpagsalita. Imbis, napalunok lamang siya na parabang tinanggap ang mga salitang binitawan ko. At doon ho nagsimula ang lahat. Hindi pa nangyayari ang inaasahan ng iba, pero sa unang pagkakataon, nasabi ko na ang tunay kong nararamdaman. Doon pa lang, ay tila ba nakahinga na ako ng maluwag. Kinabukasan, nag-iba ang lahat. Sa harap ni Ninang Olivia, normal pa rin ang kilos namin. Pero kapag inaabot niya sa akin ang pagkain, hinahawakan niya ng matagal ang kamay ko. Kapag dumadaan ako, sinusulyapan niya ako. At ako, hindi ko rin tinatago ang ngiti ko sa kanya. Alam ko na unti-unti ko na siyang inaagaw kay Ninang Olivia. Pero hindi ko ho talaga mapigilan. Kumain ka ng marami iha ha? Payat ka na, sabi niya habang magkakasama kaming tatlo. Napangiti ako. Hindi naman ho, mahirap lang po talagang magpataba. Sagot ko kay Cesar. Nako iha, kumain ka ng kumain, sabi din ni Ninang. Mahirap mag-aral kapag gutom. Dugtong pa niya. Maraming sinasabi si Ninang na payo sa akin. Pero habang nagsasalita siya, sa ilalim ng mesa, bahagya akong tinapik ang paa ng asawa niya. Gamit ang paa ko. Pasimpleng mga kilos. Tumingin sa akin ang matanda at kinindatan ko ito habang hindi pa nakatingin si Ninang Olivia. Siya nga pala iha, kapag nakagraduate ka na anong plano mo? Wala pa naman po Ninang, sabi ko. Kung gusto mo iha, may kumpanyang kaibigan ko pwede ka roon. Kakausapin ko lamang siya. Wika ni Ninang na tumayo sandali para kumuha ng tubig sa ref. At habang nakatalikod siya, biglang hinawakan ni Cesar ang kamay ko. Nag-iwan yon ng matinding kilig sa akin. Sa bawat araw, Miss Kay, mas lumalalim ang nararamdaman ko. Pero mas lalo ring lumalaki ang takot ko. Kasabay ng mga tanong sa isipan ko ay ang boses sa puso ko na, bakit hindi ko piliin ang taong nagpapasaya sa akin? Bakit hindi ko subukan? Aaminin ko, mahal ko na si Cesar. Hindi na lamang to basta crush o paghanga. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero sigurado na ako ngayon. At sa mga kilos at salita niya, alam kong ganoon din ang nararamdaman niya para sa akin. Wala pa man nangyayari sa amin, pero ramdam kong papunta na roon ang lahat. Parang isang lihim na apoy na unti-unting lumalakas. Isang apoy na hindi ko alam kung kaya pa naming pigilan. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo ako, Miss Kay, at ng inyong mga listeners. Pero alam ko, maraming magagalit sa akin.
Lumipas pa ang mga araw at isang gabi, umalis si Ninang Olivia para dumalo sa isang out-of-town seminar para sa negosyo niya. 2 araw daw siyang mawawala. Ibig sabihin, kaming dalawa lang ni Cesar ang may iwan sa bahay. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero sa totoo lang, inaabangan ko ang gabing yun. Pagkatapos namin kumain, nag-aya si Cesar na manood ng TV sa may sala. Naupo ako sa may sofa, siya naman ay sa kabilang dulo. Habang tumatagal, unti-unti siyang lumalapit. Hanggang sa halos magkadikit na ang braso namin. Sarah, bulong niya. Po? Sigurado ka ba sa nararamdaman mo, Iha? Matagal nang walang nagaganap sa amin ang ninang mo. Dahil may edad na rin siya. Pero kung totoo ang sinasabi mo, gusto mo ba? Napatingin ako sa kanya. Kita ko sa mga mata niya ang kaba, pero higit sa lahat ang pagnanais. Huminga ako ng malalim at mahina akong sinabi ang, sigurado po ako. Dahan-dahan siyang yumuko, parang hinihintay kong iiwas ba ako. Pero hindi ako umalis. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang mainit niyang hininga at saglit pa'y dumampi ang labi niya sa labi ko. Isang halik na simple pero punong-puno ng apoy. Parang may humikop ng lakas ko ng masandaling yun. Ang damdamin kong matagal ko nang kinukubli, bigla na lamang sumabog. Hanggang sa hindi ko na rin napigilan ng sarili ko at gumanti ako. Mula sa simpleng halik, naging mas mariin. Hinawakan niya ang pisngi ko at ako na may napayakap sa kanya. Baka magsisi ka, Iha, bulong niya. Umiling ako. Hindi po. Matagal ko na po itong gusto. At doon, tuluyang bumigay ang lahat ng hadlang. Para kaming 2 taong matagal nang nagtatago ng damdamin at ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Nagtagal kami sa sala. Magkahawak, ramdam ang init ng bawat isa. Ang bawat dampi sa braso ko ay parang apoy na kumakalat sa buong katawan ko. Wala kaming sinasabi. Tanging mga buntong hininga lamang ang maririnig sa pagitan namin. Sa labas ay malakas ang ulan, ngunit sa loob ng bahay, malakas naman ang tibok ng puso ko. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakapunta sa kwarto. Basta't ang naaalala ko, magkahawak kamay kaming pumasok. At doon, mas naging malaya ang lahat. Hindi ko na ho idedetalye, pero alam kong maiintindihan niyo ko. Dahil ng gabing yun, tuluyan naming sinuko ang sarili sa isa't isa. Para bang lahat ng pagpipigil at pagtatago biglang lumabas. At kahit mali, kahit bawal, sa mga oras na yon, wala na kaming pakialam. Nagising ako kinaumagahan. Ramdam pa rin ang bigat ng nangyari. Nakahiga ako sa tabi ni Cesar. Nakatingin siya sa may kisame at halatang malalim ang iniisip. Inong, mahina akong tawag. Tumingin siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Olivia kapag bumalik siya. Pero isa lang ang sigurado ako, Sarah. Nangyari na to, kaya mag-iingat tayo. Ayokong mapahamak ka. Napaluha ako. Hindi ko alam kung dahil sa saya o sa takot. Hindi ko rin po kayang mawala kayo, Ninong. Sagot ko. Mula noon, nagbago ang lahat. Hindi na kami tulad ng dati. May sikreto na kaming tinatago. Sa tuwing kaharap namin si Ninang Olivia, pareho kaming kinakabahan. Pero sa tuwing nagtatagpo ang mga mata namin, doon ko nararamdaman ang katiyakan na kahit anong mangyari, mayroong kami. Minsan habang kumakain kami,
Pasimple niya nga hawakan ng kamay ko sa ilalim ng mesa. Kapag magkasabay kaming bumibili sa palengke, nagkakatinginan na kami na para bang may sarili kaming mundo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming nahuhulog sa bawal na relasyon. Pero Miss Kay, hindi ko rin maitatago ang takot ko. Paano kung isang araw ay mabuko kami ni Ninang Olivia? Paano kung malaman ng iba na ang ampon na pinapalaki nila ay siya ring naging kalaguyo ng asawa? Hindi ko alam ang magiging kapalit. Siguro'y galit. Siguro'y pagkamuhi. Pero bakit kahit gaano kalaki ang panganib, parang nawawala ang takot kapag kasama ko siya? Nung gabing iyon, may nangyari ulit sa amin ni Cesar. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ang relasyon naming to. Pero isang bagay ang malinaw. Ang ampon na tinuturing na anak ni Ninang Olivia, ang siya palang aahas sa asawa niya. At ngayon, ako na ang pinakamalaking lihim sa buhay ng aking ninong Cesar. Kapag nasa bahay si Ninang Olivia, nagkakatingin lang kami. Mga titig na may kahulugan. Pero kapag kaming dalawa na lamang, hindi na namin pinipigilan ang sarili namin. Minsan kapag hapon, habang natutulog si Olivia sa kwarto niya, pagkatapos ng mahabang araw sa negosyo, magtatagpo kami ni Cesar sa may sala. At doon, mangyayari ulit ang bawal. Bawal na pagsasama. Isang araw, nagkunwari si Ninong na may aasikasuhin sa garahe. Ako naman ay nagdala ng merienda para sa kanya. "Sarah," sabi niya. Lumapit ako at agad niya akong hinila. Papasok sa loob ng kotse. Doon ay nilak niya ang pinto at naganap muli ang hindi dapat mangyari. Habang magkahawak kami ng kamay, nakatingin siya sa akin. "Hindi ko na yata kayang mawala ka, Sarah." Bulong pa niya. "Mahal kita." Kahit mali, sagot ko naman. Pero isang gabi, muntik na kaming mabuko. Nasa kusina kaming dalawa. Naguhugas ako ng plato at siya na may biglang yumakap mula sa likuran. Napakapit ako sa kamay niya. Saglit kaming natigilan at nakikinig lamang sa tibok ng isa't isa. Nang biglang bumukas ang pinto. "Sarah?" Tawag ni Ninang Olivia. Nakararating lang mula sa labas. Mabilis akong kumawala. Kunwari abala pa rin sa paghuhugas ng plato. Si Cesar naman ay nagkunwaring umiinom ng tubig. Napatingin siya sa amin ng sandali. Pero kalaunan ay umakyat din siya sa kwarto. Pareho kaming nakahinga ng maluwag. Pagkaalis niya, napatingin ako kay Cesar at sabay kaming napangiti. Pero halatang nanginginig dahil sa kaba. Doon ko naramdaman, Miss Kay, kung gaano katindi ang relasyon namin. Kasi kahit halos mabuko na kami, hindi kami tumigil. At para bang mas lalong tumindi ang apoy namin. Hindi lang minsan, 2 beses o 3 beses. Halos gabi-gabi, inuulit namin ang bawal naming relasyon. Minsan sa sala, minsan sa garahe, minsan pa ngay sa bodega, sa likod ng bahay. Para kaming laging naghahabol ng oras, laging may kaba na baka may makakita. Pero nandoon pa rin ang saya. At sa bawat pangyayari, mas lalo akong nadadala, na para akong nalulunod at hindi ko na kayang pigilan pa. Isang gabi, habang magkasama kami sa kwarto ko, bigla kaming nakarinig ng yabag. "Sarah?" Boses ulit ni Ninang Olivia. Mabilis kaming kumalas sa isa't isa. Lumabas agad si Cesar at nagkunwaring galing ng banyo. Ako naman ay nagkunwaring natutulog. Pumasok si Ninang sa kwarto ko. Tiningnan ako saglit. Nung makita niyang tulog ako, umalis na siya.
Ramdam na ramdam ko noon ang tibok ng puso ko. At pagkatapos ng insidenteng yon, kinausap ako ni Cesar. Kung nahuli tayo kanina, ewan ko na lang kung anong mangyayari. Seryoso niyang sabi. Tumingin ako sa kanya. Natatakot na rin po ako, pero hindi ko naman kayang huminto. Hinawakan niya ang kamay ko. Ako rin, iha. Pero kahit na anong mangyari, ipaglalaban kita. Napaluha pa ako sa sinabi niya. Alam ko, doon ko na-realize. Totoo na yata ang nararamdaman namin para sa isa't isa. At ngayon, Miss Kay, aaminin ko, hindi na lamang to basta isang pagkakamali. Isa na itong paulit-ulit na kasalanan na pareho naming ginusto. At kahit takot na takot akong mahuli, hindi ko kayang tumigil. Dahil sa bawat ulit, mas lalo akong nahuhulog. Isang gabi, gaya ng dati, nasa kwarto ni Ninang Olivia siya. Nagpapahinga dahil pagod maghapon. Ako naman ay nasa sala kasama ng asawa niya. Hindi na namin napigilan ang damdamin. Magkahawak kami ng kamay habang nag-uusap. Kung pwede lang kitang dalhin sa ibang lugar, Sarah, gagawin ko. Bulong niya. Napangiti ako. Kinikilig ako. Kung pwede nga lang sana eh. Kung pwede nga lang sana na iwan mo na si Ninang para sa akin. At bago ko pa matapos ang sasabihin ko, hinila na niya ako palapit. At muling naglapat ang labi naming dalawa. Pero sa gitna ng katahimikan, hindi namin namalayan ang sandali. Hanggang sa may narinig kaming kalabog at ang biglang pagbukas ng ilaw sa hagdan. Cesar! Tinig ni Ninang Olivia. Sarah? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig noon. Agad akong kumalas. Nanginginig at hindi makagalaw. Si Ninong Cesar naman natigilan. Biglang tumayo. At si Ninang Olivia, nakatayo sa may hagdanan, hawak-hawak ang cellphone niya at kitang-kita ang galit at sakit sa mukha niya. Anong kababuyan yan? Sigaw niya. Nanginginig ang boses. Hindi agad nakasagot si Cesar. Olivia. Ay, magpapaliwanag ako. Pero hindi na siya pinakinggan ni Ninang Olivia. Lumapit siya sa akin. At sinampal ako ng malakas. Hindi lang isa. Mag-asawang sampal ang binigay niya. 2 beses. Na sinampal niya ako ng mag-asawang sampal. Sarah. Kami nang nagpalaki sa'yo. Tinuring kitang anak. Ganito ba ang isusukli mo sa akin? Doon ko na-realize ang pagkakamali ko, Miss Kay. Hindi ko na napigilan ang luha ko at hindi ako makapagsalita dahil natakot ako. Bumagsak ako sa may sahig at umiiyak. Hindi ko alam kung paano ako magpapaliwanag. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Pero totoo rin naman ang damdamin ko para sa asawa niya. Nagmahal lang naman ako. At ang pagkakamali ko lang ay maling tao. Lumapit si Cesar at hinawakan ang balikat ni Ninang Olivia. Mali ang lahat ng to, alam ko. Pero wag mo namang isipin na si Sarah lang ang may kasalanan. Ako rin ay sisihin mo, Olivia. Pero lalo lang nagalit si Ninang Olivia. Hindi ko na kayo kilala na dalawa. Ganyan ka na ba, Cesar? Mga baboy. Hindi ka na naiya sa sarili mo, Cesar. Doon ko naramdaman na parang gumuho ang lahat ng meron ako. Ang pamilyang nagpalaki sa akin. Ang tahanang nagbigay sa akin ng lahat-lahat. Nawasak. Dahil sa akin.
dahil sa isang bawal na damdamin. Ninang, patawarin mo ko. Paulit-ulit kong sambit habang nakaluhod. Pero hindi niya ako tinitingnan. Hindi na siya makatingin sa akin. Umiiyak lamang siya at galit na galit. Kinabukasan, maaga akong nag-impake ng mga gamit ko. Hindi ko kayang manatili sa ilalim ng iisang bubong kasama ang taong labis kong nasaktan. Lumapit sa akin si Cesar. Sarah, huwag ka namang umalis. Harapin natin tong dalawa. Umiling ako habang tumutulo ang luha. Kailangan kong umalis. Sapat na ang sakit na naidulot ko kay Ninang. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahal kita, Sarah. Huwag mo naman akong iwan. Pero pilit kong inalis ang kamay niya. Mahal din kita. Alam niyo naman ho yan. Pero pasensya na kung nasira ko ang pagsasama ninyo ni Ninang. Pasensya na. Paglabas ko ng bahay, nasa pintuan si Ninang Olivia. Hindi ako tinitingnan. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Kita ko lamang ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Salamat po sa lahat. Yun lang ang nasabi ko bago ako tuluyang umalis. Ngayon, habang sinusulat ko to, Miss Kay, ramdam na ramdam ko pa rin ang bigat. Hindi ko alam kung tama bang ipaglaban ng damdamin namin ni Cesar o kung mas dapat kong piliin ang katahimikan. Alam kong mali. Alam kong kasalanan ko lahat. Pero hindi ko rin kayang sabihin na hindi ko minahal si Ninong. Kung may isa akong tanong ngayon, ito ay, paano ko ibabalik ang dating ako? Ang Sarah na walang lihim, walang kasalanan, at walang iniwang sugat sa mga taong nagmahal sa kanya. Siguro wala nang sagot. Siguro habang buhay kong dadalhin ang bigat ng lihim na to. Matapos akong mahuli ni Ninang Olivia, at matapos ang gabi ng sigawan at iyakan, tumuloy ako sa isang kamag-anak ni Mama sa kabilang bayan. Doon ako nakituloy habang nag-iisip kung saan magsisimula. Araw-araw hindi ako mapakali. Laging pumapasok sa isip ko ang mukha ni Ninang habang nakatingin sa akin. Yung punong-puno ng galit, sakit at pagkadismaya. Ang taong nagpalaki, nagbihis, nagpakain, at umampon sa akin. Ako mismo ang nanakit. Minsan tinatanong ko ang sarili ko sa salamin. Anong klaseng tao ka, Sarah? Paano mo nagawa yun sa taong walang ginawa kundi mahalin ka? At tinuring kang anak. Makalipas ang ilang linggo, nalaman ko mula sa mga kapitbahay na umalis si Ninang at pumunta sa kapatid niya. Nakipaghiwalay raw to kay Ninong. Lalo akong nakonsensya. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang balitang yun. At alam ko naman ang dahilan ng paghihiwalay nila. Lumipas pa ang isang buwan. Pinilit kong mag-focus. Malapit na ang graduation ko. Graduation na hindi ko alam kung magiging masaya ba. Normal ang lahat sa paningin ng iba. Pero bago ako matulog, lagi kong naiisip si Cesar. Ano na kayang lagay niya? Masama kaya ang loob niya dahil umalis ako? Galit ba siya? O hindi kaya baka hinahanap niya ako? Isang gabi, habang nakahiga ako't nakatitig sa kisame, tumunog ang cellphone ko. May mensahe sa messenger. At nang tingnan ko kung sino, nagulat ako nang makita. Sarah, kumusta ka? Kinabahan ako. Napatayo ako at paulit-ulit na binasa ang chat niya. Ang daming pumasok sa isip ko. Dapat ko bang sagutin
O dapat ko siyang i-block para tuluyang matapos na? Pero bago ko mapigilan ng sarili ko, nag-reply muna ako. Okay naman po ako. Kayo, kumusta ka na? Mabilis siyang sumagot. Si Olivia. Umalis na siya. Hindi niya natanggap ang nangyari. Ngayon mag-isa na lang ako sa bahay. Sarah, miss na kita. Nang mabasa ko yun, kumabog bigla ang puso ko. Pinikit ko ang mga mata ko. Huwag ka na ulit madadala, Sarah. Bulong ko sa sarili ko. Pero paano? Kung nasa puso ko pa rin si Cesar. Naisip ko si Ninang Olivia. Kung gaano ko siya masasaktan ulit. Kung paano gumuho ang buhay niya dahil sa akin. Pero heto ako ngayon. Haharap ulit sa parehong tukso. Pero sa kabilang banda, ramdam kong totoo ang damdamin ko kay Ninong Cesar. Sa lahat ng taong dumaan sa buhay ko, siya lang ang tunay na nagparamdam sa akin ng seguridad at pagmamahal. Nag-type ulit si Cesar. Pwede ba kitang makita? Kahit saglit lang. Hindi ko na yata alam kung paano ako mabubuhay nang hindi ka kasama. Yun ang sabi niya. Nalaglag ang phone ko sa kama. Nanginginig dahil sa kaba. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Ako ba'y magiging masama kung muli ko siyang kakausapin ulit? O mas magiging masama lamang ako kung tuluyan ko siyang tatalikuran? Hanggang ngayon, Miss Kay, hindi ko pa rin alam ang gagawin ko. Gusto kong sundin ang puso ko. Gusto kong makita ulit si Cesar. Pero sa tuwing naiisip ko si Olivia, ramdam ko ang matinding hiya at konsensya. At ngayong bumabalik si Cesar sa buhay ko, dala ang mga salitang matatamis. May isang tanong lang akong hindi kayang sagutin. Kaya naman humihingi ako ng payo sa inyo. Dapat ko bang ipagpatuloy ang pagmamahal na to? O panahon na para tuluyan ko na siyang talikuran? Sana'y mabigyan niyo ako ng payo, Miss Kay. Pati na rin ang inyong mga tagapakinig. Lubos akong umaasa na makabasa ng isang komento na magpapabago ng aking desisyon. Lubos na gumagalang at nagmamahal. Sarah.